So alin nga bang mas maganda, ang pinakabagong labas lang ni Suzuki DR ngayong April, which is si Suzuki DR160, or recently released lang din ni CF Moto, which is the CF Lite 230 Dual? Alin dito sa tingin mo ang mas maganda? Alin dito sa tingin mo ang mas sulit sa inyong pera? Today pag-uusapan natin ang kanilang side-by-side comparison, specs and key features, at saka yung final thoughts natin about these motorcycles, whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Unahin na natin dyan ang side-by-side comparison mga boss. In which unahin na natin dyan ang pricing nila mga bossing. Makikita natin dito that mayroon tayong 99,900 na SRP for the CF Lite 230 Dual. Samantalang kay Suzuki DR160 is mayroon tayong SRP of 129,000 pesos. So sa pricing, lamang dito si DR160, which means mas makakamura ka kay CF Lite 230 Dual. If ang colors naman yung pag-uusapan, makikita natin dito na isang variant lang for both of these motorcycles, and meron silang dalawang colorways. Makikita natin dito for the CF Lite 230 Dual, meron tayong Tundra Gray tsaka Zephyr Blue, which is magandang kulay talaga. Samantalang kay Suzuki DR160, meron tayong Solid Pure Black at tsaka Solid White, which is makikita mo naman na napaka-decent ng colorways nila. But if ang headlight yung pag-uusapan natin dito, yung headlight ni CF Lite 230 Dual is meron tayong combination of halogen at tsaka LED light. Samantalang kay DR160 is meron tayong projector LED light, which is mas maganda for me ang projector LED light kasi in my previous videos makikita mo talaga that mas advanced at tsaka mas merong magandang technology ang projector LED light compared sa normal na LED light at tsaka halogen bulb pa. In which if makikita mo dito sa rear tail light ng mga motorsiklong ito, si CF Lite 230 Dual is merong halogen bulb lang sa kanyang rear light and LED headlight na for the Suzuki DR160. Maganda to kasi if makikita mo yung mga ganitong klaseng maliliit na bagay, baka dito ka talaga mapaisip. Ngayon naman, if ang instrument panel yung pag-uusapan, makikita natin dito na meron tayong LCD digital display for both of these motorcycles. So at least, even if you're riding a dual sport kind of motorcycle, makikita mo talagang hindi naman masyadong tinipid yung ating mga motorsiklong binili kasi meron na itong ganitong klaseng technology. If makikita mo yung handlebar natin, meron pa rin naman siyang pagka-classic na feeling kasi naka-naked handlebars tayo dito, and color white nga pala yung handlebar dito kay DR160. Samantalang kay 230 Dual is color black. Aesthetic wise, mas gusto ko yung kay 230 Dual. However, hindi naman din masyadong baduy tignan ang color white for the DR160. So, depende na lang talaga sa inyo alin yung mas gusto nyo. If technology yung pag-uusapan, which is ang keyless remote system, unfortunately for both of these motorcycles is DSoC pa tayo dito. So, it means key shutter system pa yung meron natin for both of these motorcycle. If ang charging port naman yung pag-uusapan, maganda din naman dito for both kasi meron tayong charging port for both of these motorcycle, which is meron tayong USB-A port sa CF Lite 230 Dual at saka kay Suzuki DR160. For this kind of motorcycle mga bossing, hindi na tayo masyadong magiging sobrang demanding na kailangan maging type C or ganito ganyan, because to think of it, for this year which is year 2026 and beyond, alam mo talaga na malaking tulong yung charging port sa atin, especially if gagamitin natin tong mga motorsiklong ito sa mga mahahabang daan. If ang wheel type naman yung pag-uusapan, makikita naman natin dito mga bossing that yung wheel type for both of these motorcycles are naka-spoke type na, so maganda talaga even if gagamitin mo to sa mga trail roads. If ang fuel tank naman yung pag-uusapan natin mga bossing, makikita natin dito na meron tayong 12 liters for the CF Lite 230 Dual na fuel tank capacity. Samantalang kay Suzuki DR160 is meron tayong 12.2 liters. And if ang fuel consumption naman yung pag-uusapan, meron tayong 32 kilometers per liter na estimation lang for the CF Lite 230 Dual. Samantalang kay Suzuki DR160 is 48.8 kilometers per liter. So if ito total natin ang estimated range natin dito for both of these motorcycles, meron tayong makukuhang 384 kilometers of range for the CF Lite 230 Dual. Samantalang kay Suzuki DR160 is meron tayong 596.36 kilometers na estimated range. So for me mga bossing, lamang dito si DR160. Mas malayo ka nang mapupuntahan if you're gonna choose this motorcycle. Ngayon naman, isa talaga to sa napakagandang technology sana na magkaroon ng mga motorsiklo natin, which is ang built-in hazard switch. Although pwede natin palagyan ng customization yan, kaso idadagdag mo pa yan sa budget mo. So unfortunately, wala tayong built-in hazard switch for both of these motorcycles.
And if ang tubeless tires naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, wala tayong tubeless tires for both of these motorcycles. Maganda sana ang tubeless mga bossing kasi if napako yung mga tires natin, alam talaga natin na mas maganda sana yung tubeless tires kasi mas madali iyon ma-repair at saka ma-troubleshoot compared sa mga tube type. If ang kickstart naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, makikita natin dito na wala din tayong kickstart for both of these motorcycles na yun yung ikinalamang previously ni Honda XR150L, which is makikita mo yan sa previous videos ko. If ang phone connectivity naman yung pag-uusapan natin such as Yamaha Y Connect, Suzuki Ride Connect, yung mga ganon, wala tayong ganyong klaseng connectivity for both of these motorcycles. Technology wise, wala tayong mga advanced technology but napaka straightforward talaga ng mga motorcyclong ito for the price you are paying. And if ang customization yung pag-uusapan natin mga boss, makikita natin dito that the CF Lite 230 Dual is merong kaunting customizations na makikita ka na dito, which is pinalitan na yung kaniyang handlebar na mas naging aggressive dahil sa riser. Meron na rin tayo ditong handguard at saka yung kaniyang tindigan, nag-iba talaga siya tignan compared sa kaniyang stock na pormahan. And for na mga bossing, kasi nga kakalabas lang din ni Suzuki DR160, makikita natin dito na wala pa tayong makikitang customizations for this motorcycle as of the moment. Ngayon naman mga bossing, if ang specs and key features naman yung pag-uusapan natin dito, makikita natin dito that the CF Lite 230 Dual is mayroong 229.5cc single cylinder na displacement. Samantalang kay Suzuki DR160 is mayroon tayong 162.0cc na single cylinder for the Suzuki DR160. Meron naman tayong power of 14.5 horsepower at 7,000 RPM for the CF Lite 230 Dual. Samantalang kay Suzuki DR160 is mayroon tayong 14.1 horsepower at 8,000 RPM. For the torque of CF Lite 230 Dual, meron tayong 16.5 Nm at 5,500 RPM. Samantalang kay Suzuki DR160 is meron tayong 14.5 Nm at 6,500 RPM. With a compression ratio of 8.7:1 for the CF Lite 230 Dual, meron din naman tayong 9.65:1 for the Suzuki DR160. And last but not the least, yung bore stroke natin dito, makikita natin dito na meron tayong 67.65:1 for the CF Lite 230 Dual. Samantalang kay Suzuki DR160 is meron tayong 60/57.4. So numbers wise, I think medyo lamang kaunti dito si CF Lite 230 Dual, which is meron tayong makikita mas malaking lamang sa displacement na 229cc over the 162cc. Lamang din ito sa power, which is 14.5 na 14.1 lang for the DR160 and sa torque na 16.5 na 14.5 lang for the DR160. Dito lang tayo na lamang konti kay DR160 na mayroong 9.65:1 na compression ratio na 8.7:1 for the CF Lite 230 Dual. Pero last but not the least, lamang dito si CF Lite 230 Dual na 67/65 compared kay DR160 na 60/57.4. So numbers wise, I think lamang dito si CF Lite 230 Dual. Ngayon naman mga boss, yung pag-usapan natin ang kanilang mga dimensions, which is unahin natin dyan si CF Lite 230 Dual na merong 840mm na seat height, 265mm na ground clearance, and 1,350mm na wheelbase. Meron din naman tayong 80/100/21 na front tires dito kay CF Lite 230 Dual and 120/80/18. Maganda yung mga numbers niya. However, if makikita mo dito si Suzuki DR160, meron din tayong 845mm na seat height, 244mm na ground clearance, and 1,365mm na wheelbase. Meron din naman tayong 90/90/19 na front tires and 110/90/17 na rear tires. So if makikita natin dito side by side, lamang dito sa seat height si Suzuki DR160 na 845mm na seat height compared kay 230 Dual na 840mm lang. Kaso nga lang, mas lamang dito si 230 Dual na 265mm na ground clearance na 244mm lang for the DR160. But yung all-in-all wheelbase niya kay DR160 is lamang dito, which is 1,365mm na 1,350mm lang for the 230 Dual. And lastly, lamang tayo dito sa front tires at rear tires kay 230 Dual na mayroong 80/20/21 na front tires compared kay DR160 na 90/90/19. Tapos yung rear tires ni 230 Dual is meron tayong 120/80/18
18 na 110 by 90 by 17 lang for the DR160. So dimensions wise, medyo lamang pa rin dito si 230 dual mga bossing ano. So if ang dual sport talaga numbers, kailangan mo talaga yan. But I think hindi din naman nagpapatalo dito si DR160. I think sa ground clearance mo na to, hindi ka naman siguro na malulubak pa dyan. However, it is really still up to you alin dito yung mas mako-consider mo. And ngayon, pag-usapan na natin ang kanilang key features, which is if makikita natin dito, meron tayong single channel ABS for the Suzuki DR160, which is maganda talaga yan for additional help sa atin, especially if bibili man tayo ng motorsiklo. Na walang ganyang klaseng braking system for the CF Lite 230 Dual. Pero naka-disc brake naman tayo dito, front and rear for both of these motorcycles at least, 'di ba? However, if makita mo dito, even if mas malaki yung displacement ni CF Lite 230 Dual, meron nga lang tayo dito ang carb type na engine na merong fuel injected na for the DR160. Both naman din is naka-air cooled, makikita natin dito. And if gagamitin nyo to pang araw-araw, I just want you to know then na wala tayong sleeper clutch dito and wala tayong keyless technology. So, if medyo techy yung mga trip mo, medyo kailangan mo pag-isipan talaga. Now, if charging port naman yung pag-usapan, meron tayo dito for both and naka 2 valves na rin for both of these motorcycles. So, malakas talaga yung torque natin dito for these motorcycles. Meron nga lang pala tayong 5-speed gearbox for both of these motorcycles. So, kailangan natin i-take note yan kasi may mga touring motorcycles talaga na meron ding 6-speed tulad ni Honda CB150X. Naka-monoshock nga lang din pala tayo dito sa kaniyang rear suspension, but lamang dito si CF Lite 230 Dual na merong 132 kilograms lang na timbang, samantalang kay DR160 is meron tayong 138 kilograms. Lastly mga bossing, I think ito talaga ang isa sa mga dapat mong pag-isipan, which is ang kanilang estimated total range na meron tayong 596.36 kilometers for the Suzuki DR160 and 384 kilometers lang for the 230 Dual. In which, if makikita mo yung pricing nila, justifiable din naman for the 230 Dual na merong 99,900 pesos na SRP. Samantalang kay DR160 is meron tayong 129,000 pesos. Numbers wise, I think justifiable din naman talaga for the price that it offers for both of these motorcycles. So, nandito na tayo sa final thoughts natin about this motorcycle mga bossing ano, whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. So, for me mga bossing, numbers wise, I think lamang dito for the 230 Dual when it comes to power na numbers. Pero, if ang specs to price ratio, I can really say justifiable and I think mas napapalapit yung loob ko sa Suzuki DR160. Knowing mga bossing na meron akong Suzuki Gixxer 155, I think I can really trust the brand for what they really are doing. However, hindi naman din nagpapatalo talaga yung CF Lite na alam din natin na nagve-venture galing sa CF Moto na company, which is they are really slowly establishing their bikes dito sa Pilipinas. Mapa big bike man yan or even right now sa mga entry levels na alam talaga nilang masusulit yung mga perang maigagastos natin sa mga products na ino-offer nila. But for me mga bossing, if ako ang pipiliin, I will really go for the Suzuki DR160 knowing that 160cc is enough for me. Mas maganda yung kanyang total estimated range. So, mas malayo yung mararatnan ko, mas matagal ako magpapagas. Meron na rin tayong single channel ABS dito. Meron na rin charging port in which meron din naman si CF Lite 230 Dual. But convenience wise, more of the peace of mind, I think DR160 ako dito for the price that it can offer na I think mapagkakatiwalaan din naman sa kanilang mga in-offer. And maganda din naman for both of these motorcycles kasi meron na silang nakaabang na bracket dito na pwedeng mapaglagyan ng top box. So, depende na lang talaga sa inyo alin yung mas magugustuhan nyo dito sa mga motorsiklong ito. Pero kayo ba mga bossing, alin dito sa tingin nyo ang mas maganda, alin dito sa tingin nyo ang mas sulit sa inyong pera? Pakilagay nga dyan sa comment section and let me know your thoughts about it. And if nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng videos, you can follow me for more, like this video na rin, and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video.